Ang title ng i-share ko sa inyo ay Paano Kumilos sa Kaharian ng Diyos, Part 2. 2 Sundays ago, we talk about the parable of the sower, ang talinhaga ng maghasik. And we found out na yan palang parables o talinghaga ay ginagamit ni Jesus upang mas madaling maunawaan ng tao ang salita. Kaya, basahin natin yung Mark 4:10 again, and 11. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa Kanya, kasamang 12, hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. And verse 11, sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Oh, we really have to understand and know how the kingdom of God works. Ang term ni Jesus dito ay ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Hiwaga kasi hindi alam ng mga tao. Tutuloy ko Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Okay. So nagtuturo si Jesus ng parables upang mas madaling maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Kailangan ng parables para maunawaan ang salita ng mga taong hindi laging kasama ni Jesus. Ano pong ibig nyo sabihin? Kasi pagkasama ka, talagang naipaliwalag ng gusto sa iyo Ayan si Jolimer lagi nagdadrive sa akin yan Yan naman si Jolimer, walang kahilig-hilig makipagkwentuhan. Wala. Ang pahinga niyan pag nakitang ako ay pikit na. Yun, magpapahinga yan. Dahil lagi kami, pagkakahaba-haba naman ng biyahe, di talagang ang paliwanagan namin, talagang nakakarinig yan ng doon ng services hanggang port service. May 8 oras ang biyahe, di 4 na services ang naririnig niya. Hindi naman magpatantan pagod na ako magtatanong ulit. Ako naman pag natanong ako may sagot agad. So, hindi ako nagamit ng parables o talinghaga sa kanya. Diretsa. Sabi niya, pag ako'y nasa labas, katalino ko na pag tayo magkausap, dami ko hindi alam. Ang sabi ni Jesus, ang talinghaga, itinuturo niya sa nasa labas. Ibig sabihin sa mga hindi lagi niyang kasama. Mark 4 verse 12. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Okay. Napaka makapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito'y may kapangyarihang bumago ng buhay, may kapangyarihang magdala sa isang tao sa langit. Sobrang kapangyarihan. Pero, kikilos lang ang salita sa buhay natin kung ito ay nauunawaan. Kung nauunawaan ang salita, ang sabi ng Mark 4:12, napakarami na sanang nagbalik loob sa Diyos. Iba po ang nalaman kaysa naunawaan. Ito ang na-realize ng mga magkakape. Alam nang ang kape ay acidic. Yan na. Alam nang pag maraming inom ng kape ay acidic. Alam, pero hindi naunawaan. Kaya tuloy ng tuloy. May kilala ko sabi nakakawalo daw tasa noon. Gusto yung malaman ko sila? Malipang information ko, siyam. Siguro ito'y pag namamawis, amoy kape. Totoo yun. Kung anong nakain, yun ang aamoyin. Kasi malayo pa darating na gusto yung malaman ko sila? Sige, sasabihin ko na, darating na si Susan. Pero yun daw noon, hindi na siyam ngayon, 8 kalahati. Ilan na? 4. Pinagmamalaki niya yung 4. Pinagmamalaki niya na 4 na lamang. Okay.
Anyway, may nakausap ako, si Pastor Russell, parang ikaw, Susan. Ang lakas uminom ng kape. Ang puntos, ikaw, ang binibilang mo'y tasa. Siya mag. Mag ang kanya. Pareho ang number nyo, mag lang siya, mag. Okay? Sino dito ang lalaban? 9 na mag sa isang araw. May lalaban? Bah. Anyway, sabi niya, binawasan ko na ho. Bakit? Nung una, hindi ako naapektuhan eh. Ngayon, nasakit na rin na sikmura. So, alam, pero hindi naunawaan. Pero ngayon naunawaan na. Ay, nag-acid reflux eh. So, iba ang nalalaman, iba ang naunawaan. Kung naunawaan ng mga tao, itong sabi ng verse eh, kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Yung makinig man sila ng makinig, hindi nakakaunawa. Eh kung hindi daw sila ganyan, sana nagbalik loob na. Ano ibig sabihin? Kung naunawaan ng mga tao, kaya hinatna ng pamumuhay nila ng malayo sa Diyos, kung naunawaan laang. Kung naunawaan nila na ang dulo nito'y kaparusahan na walang hanggan sa impyerno, kung naunawaan laang. Magbabago at magbabago. Isusuko ang buhay sa Diyos. Eh bakit hindi ko nagbabago? Ay hindi nga naunawaan. Kahit nakakatakot ito, talagang nakakatakot ang impyerno. Hindi ko nakakatakot lang, sobrang nakakatakot. Ay dahil alam lang nila as an information, pero hindi naunawaan, diretso ang buhay. Hindi nagbabalik loob sa Diyos. Yun ang sabi ng verse. Itong sinasabi ni Jesus na tumitingin sila pero hindi nakikita, nakikinig pero hindi nakakaunawa. Nakikinig pero diretso pa rin sa pamumuhay na parang walang Jesus sa puso. Mark 4:13. Okay, bago ko ituloy. Sino nakapansin ng speaker sa itaas? Okay. Alam ko ngayon mo lang napansin nung aking sinabi, ha? Ang tawag niya ni line array. Hindi pa po yan nagana. Forma pa lang yan. Kasi meron pa silang gagawin diyang programming. Yan pa rin lang ang nagana. Okay? So, pag ito'y gumana, maglagay na kayo ng sangga sa tenga. Hindi. Quality yan. Depende sa kanilang programming. Ang susunod dito, aayusin pa natin ang ating acoustic. Yung kurtina, magaling yan maging acoustic, lalo na dikit-dikit ang fold. Ito pong wall na to, ang kurtina, itataas natin hanggang dulo. Jim, nasaan kasi? Jim, kayong mag-asawa ng bahala dito, ha? Nakalampas kayo sa akin nung una, eh. Hindi ko naisip na kayo na nagawa ng kurtina. Isipin na ninyo kung paano hanggang dulo. Hanggang dulo, ha? Simula doon sa dulong yon, ha? Hanggang San Roque. Ay, oo nang oo, hindi pa naman alam kung anong gagawin eh. Okay. Kaya napakahalaga ng nauunawaan. Mark 4:13. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ang keyword sa pakikinig ng salita ay maunawaan. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo naunawaan ang talinghaga. Ayun na nga ang pinakasimple. Ginawa ko ng talinghaga, yun ay para sa labas. Sa inyo, hindi na dapat yun. Hindi pa rin nyo naunawaan. Eh, paano na? Napakahalaga na maunawaan ang salita. So, doon lang kailanganin pa ang kilos ng banal na espiritu para ang salita'y maunawaan. Kaya ang isa sa mga ministeryo o ministry ng Holy Spirit ay bilang teacher. John 14:26. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang Holy Spirit ay teacher. Bakit? Alam ni Jesus na kailangang maunawaan ang salita. Eh si Jesus aalis na sa lupa, aakyat na sa langit, pero sabi, huwag kayong maglala, magpapadala ako ng guro, ng teacher.
Yes, you call me guro, you call me rabbi. Ako iaalis, pero huwag kayong maglala. May darating pang isang teacher, siya ang Holy Spirit. Now you understand kung gaano kailangan na maunawaan ang salita. So huwag kayong magugulat kung ako ay concerned ako kapag mayroong batang umiyak o may nakita ko doong hindi nakikinig. Gayon, kasi gusto ko maunawaan ang salita. Ha? Ayun yung focus ka na, minsan hindi pa maunawaan. Paano pa pag kinakausap ka ng katabi mo? At ikaw namang hilig mong makipagkwentuhan sa katabi, pigilan mo ang sarili mo. Ha? Kilala ko yung ganyan. Parables was meant for others, not for the disciples. Jesus was expecting na maunawaan na nila ang kanyang sinasabi kasi lagi silang magkakasama. Pero Jesus is really a good and patient teacher. Dahil hindi maunawaan ng mga disipulo na lagi niyang kasama, ipinaliwanag pa rin. Kasi alam ni Jesus na napakahalaga na maunawaan. Bakit sinabi ni Jesus na kapag hindi naunawaan ng talinghagang ito, hindi na maunawaan ng iba? Kasi lahat ng talinghaga ay nagsasabi kung ano at paano kumilos sa kaharian ng Diyos. At sinabi sa parable na ito kung saan magsisimula lahat. If you want to understand how the kingdom of God operates, you have to start in this talinghaga. This is the beginning. Mark 4:14. Ang mga hasik ay naghasik ng salita. The sowers sow the word. Yan ang talinghagang sabi ni Jesus, ito ang parable ng mga parables. Pag hindi mo naunawaan ito, hindi mo naunawaan lahat. Bakit? Kasi dito nagsisimula ang lahat. Saan? Sa paghahasik ng salita, ng word. Nagsisimula lahat sa word of God. Malimit, ito'y naririnig ko sa mga ibang alam, basta nahayag ang salita, may tanim na sila, basta yun inapatanim. Not automatically. Ang salitang napatanim ay ang salitang naunawaan. Kung hindi yan naunawaan, hindi yan napatanim. Hindi yan seed. Bakit? Ay hindi na sana gumamit si Jesus ng parables kung ang kailangan lamang ay maihayag ang salita. Bakit kailangan ni Jesus na gumamit pa ng mga parables? Kasi mahalaga ang maunawaan. Kindly say, maunawaan. Alam natin kung paano magkaroon ng pananampalataya. Ito ilang beses ninyo narinig. Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Bakit kailangang makinig ng salita? Para maunawaan. Bakit? Kasi pag naunawaan mo, doon lang ang nagkakaroon ng faith. Alam mo naman na kailangan mo ng faith para kumilos sa kaharian ng Diyos. If you want to receive anything from the kingdom of God, you need to operate in faith. Hindi ka magkaka-faith kung wala kang naunawaang salita. Marami na akong napakinig, ilan ang naunawaan? Kaya naman, we hear the word and hear the word hanggang ito'y maunawaan at ipaunawa ng Holy Spirit sa atin. Kaya pag naipaunawa na ito ng Holy Spirit, maliliwanagan tayo and it becomes the word seed. Kindly say, word seed. Ang maghahasik ay naghasik ng salita. Ang salitang pumunta sa puso ay salitang naunawaan, pinaunawa ng Holy Spirit, and that is the only time you will call it a seed. Kaya po pag ako'y nagtuturo, gusto ko masabi ko ng naunawaan. At ito po ay lesson sa lahat ng nagtuturo. Hindi mo may ituro ang isang bagay na hindi mo naunawaan. Dahil kung hindi mo naunawaan, hindi rin maunawaan ang tinuturuan mo. That is the reason kung bakit ako'y matagal mag-aral.
gusto kong maunawaan. Kindly say, word seed. Para sa kasaganaan sa anumang area ng ating buhay, we always start with the Word. John 1:1, in the beginning was the Word. The Word is the seed that always produces. The seed that will never fail. Mark 4:14. Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. Bakit siya tinawag na manghahasik? Bakit siya tinawag na sower? Kasi lifestyle na niya ang maghasik. Lifestyle na niya ang magtanim. Bakit lagi niyang ginagawa? Bakit niya lifestyle? Kasi lagi siyang umaani. Or else, titigil na siyang maghasik. Sinimulan dito. Ang nagtatanim, laging umaani. Kaya lifestyle yan. Kaya ang term sa kanya ay sower. Parang farmer, barber. Pag ikay barber, lifestyle mo, maggupit. Sower. At siya'y sower kasi may nagiging resulta. Kung walang resulta, titigil yan. The word seed determines prosperity in every area of life. Word seed ang magpaprosper sa iyo pag may nararamdaman. Ay, parang lalagnatin kat. For by the stripes of Jesus I am healed. No, for by the stripes of Jesus I am healed. So yung word seed na naunawaan, yan ang magpaprosper sa iyo sa anumang area ng buhay mo na kailangan ng kasaganaan. Kapag ang katawan ang kailangan ng kasaganaan, kailangan mo ng word seed na akma doon. Kaya naman pag pinapaliwanag ko yung sa latay na tinamo ng Panginoong Hesus, ikaw ay magaling na. Itong sinasabi ko hindi kailangang hampasin ng Panginoong Hesus para tayo iligtas sa kasalanan. Sapat nang siya'y mamatay sa krus at pumunta sa impyerno para hindi na tayo pumunta sa impyerno. At of course, siya'y nabuhay pagka-3 araw. Tapos sa aking idadagdag. Pero tinanggap niya yung mga latay na yon specifically bilang bayad sa sakit at karamdaman. Kaya huwag ka namang papayag na mawalang saysay yung mga latay ng Panginoong Hesus. Manampalataya ka na yung ginawa ng Panginoong Hesus na yon ay para talaga sa iyong kagalingan at ididiin mo ng ididiin yon. Now, pag naunawaan mo yung for by the stripes of Jesus you are healed, yung salitang yun naunawaan, napatanim sa puso, may laban ka na. Yan ngayon ang magpapasagana sa area ng buhay na kailangan ng kasaganaan. Ang word seed ang magpaprosper sa iyo kapag gulong-gulo na ang isip mo. Be anxious for nothing, for God takes care of His own. Be anxious for nothing, for the grace is sufficient for everything. At may mga salita kang tinatanggap. Pag gulong-gulo ng isip mo, nasabihin mo, I have the mind of Christ. God is a God of order. Kaya ang kaisipan ko'y may kaayusan. Bawat salitang naririnig mo na naunawaan, yan ay magiging word seed. Yan ang magbibigay sa iyo ng kasaganaan sa iba't ibang area ng buhay mo. Nakukuha ba niyo? Ang word seed ang magpaprosper sa iyo pag may problema sa marriage. Hindi. Ang pinag-isa ng Diyos walang pwedeng maghiwalay. Hindi. Kami iisa na. Kaya pag pinag-pray ko siya, parang pinag-pray ko sarili ko. Hindi. Kami pinag-isa sa covenant. Ang Diyos nasa gitna. 3 kami. At 3 hibla na nagsama-sama, mas matibay ang lubid. Yung mga ganong salita, may ilalaban ka sa sitwasyon. So yung word seed magpaprosper sa iyo. Ito ang reason kaya si Jesus laging naghahayag ng salita.
Every time you see Jesus, nagpipreach siya, nagtuturo siya. Bata pa lamang naiwanan sa templo, nakita ni Joseph at ni Mary, nakikipag-usap sa mga eskriba at hangang-hanga ang mga eskriba sa ganda ng tanong at sagot ni Jesus. Because He is a guro, a rabbi, a teacher. Iisa po ang kinatatakutan ni Satanas. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, iisa ang kinatatakutan ni Satanas. Ang salita ng Diyos. Kaya gagawin ni Satanas lahat para wag kang makapakinig. Itatago ni Satanas ang katotohanan sa tao. The word is the truth. Paano po yung gagawin ni Satanas? Hindi nga lang si Satanas, pati mundo. Paano itatago ni Satanas ang katotohanan? Simple. Just like what Meta is doing. Kilala niyo si Meta? May tama yun. Pag ikaw ay nagbukas sa online, ang pupunta sa iyo na mga posts ay yung malimit mong buksan. Mag-open ka, YouTube, Facebook. Ang pupunta doon ay lahat na pinagbubuksan mo dati. Kasi mayroong sariling isip si Meta. Ito ang hilig niya. Ito lahat ng ibibigay ko. Nag-open lang ako doon ng PPF. Ano nga yung PPF? Yung plastic na, yung nirarap sa sasakyan para laging makinis. Puro yun ang nalabas sa aking FB. Alala, tanong naman ako ng tanong. HM sa tourer. Tanong ko ng tanong, HM. Sagot naman na sagot. Anyway, ganon din ang kaaway. I-filter niya na ang impormasyong pupunta sa iyo. Lahat na pupunta sa iyo ay anything basta wag salita ng Diyos. Pati yung mga kasama mo, ipifilter din niya. Oh, dito ka sumama. Bakit? Kasi pare-pareho kayo ng pag-uusapan. Anong pag-uusapan nyo? Anything, basta wag salita ng Diyos. So, hindi mo malalaman ang katotohanan. Now, halimbawa at may makalusot sa iyong servant of God na nagpe-pray, Lord, palambutin mo ang kanyang puso. Kasi yan hindi nakakarinig ng katotohanan, akala nila kung magsalita, akala mo sila tama. Yung hindi alam ang salita ng Diyos, pakinggan mo. Ako yung minsan napapailing na laang sa aking isip, siyempre hindi ko naman ginagawa. Sa aking isip lang, pinagsasasabi nito, pagkakalayo sa katotohanan, kung magsalita, bilib na bilib sa kanya sinasabi, meron pang, maniwala ka. Ang lahoy naman. Maniwala sa iyo. Dagdagan mo ng, itong sinasabi ng Bible, yan, maniniwala ako. Pero ang puntos, halimbawa, yung isang taong hindi nakakarinig na salita, at maraming hindi nakakarinig na salita, napakarami, ay may makalusot na servant of God. Halimbawa, yung katabi mo, nag-init sa Panginoon, gustong mag-share, sinyera ng Ama, na hindi nakakarinig na salita ng Diyos. Bakit? Laging manok ang kausap. Ay biglang ngayong may nagsasalita na at may nakalusot. Ito naman ang gagawin ng kaaway. The enemy will try na hindi maunawaan ng sinesharean mo. Kaya huwag kayong maiinip kapag ang pinapaliwanagan mo ay napaka-slow to understand. Yung gang comprehension yung kakaliwaliwanag ng sinasabi mo, bakit hindi maunawaan? Ito ho ay kahoy. Kahoy. Hindi yung kahoy. Ano ho, are? Diyos. Hindi ho. Kahoy. Ang sabi ho sa Biblia, yung kalahati nito, ipinanggatong. At yung kalahati, nililok at sinamba. Hindi nga utoy. Yay Diyos. Mabubusong ka.
So, ang gagawin ng kaaway, hindi niya pauunawa sa kinakausap mo at ikaw naman ay maging patient. Ipag-pray mo na yung patas ng kanyang utak at yung mga electrical impulses doon ay mabago para maunawaan niyang salita. Hindi po ito basta-basta. Diyos na po ang bumaba para magpaliwanag. Hindi pa rin magets. Umalis ang isang Diyos, nagpadala na naman ng isang Diyos, ang Holy Spirit, para ituro. Hindi pa rin magets. Sabihin mo sa katabi mo, unawain mo naman. Diyos na ang nagtuturo. Unawain mo. Okay? Now, at least, naintindihan na ninyo ako ha, yung pagkayunggang napapahaba ng pagtuturo. Kasi hinihimay ko. Ano? At saka alam na ninyo kung bakit pag may tumunog na cellphone, nagta-tiger look ako. Are you there? At kung maunawaan naman, ano ba maunawaan? Kaagad namang nanakawin ng kaaway ang salita at nanakawin ng mundo para ang word seed, naunawaan naging word seed, ay hindi mamunga. Anong gagawin ni Satanas? Paano ito ginagawa ni Satanas at ng mundo? Mark 4:15, 17 and 19. Basahin ko na sa inyong mabilis. Pinaliwanag na ni Jesus ang talinghaga, yung mga seed na napalagay sa maraming tinik o sa mabato. Ito lamang, Mark 4:14. Agad dumating si Satanas at inagaw ang salitang inihasik sa kanila. Mark 4:17. Nang dumating ang kapighatian o ang mga pang-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumatalikod. Verse 19. Ang mga alalahanin ng sanlibutan, ang pang-akit ng mga kayamanan, ang mga pagnanasa sa ibang bagay ay pumasok at sinakal ang salita. Ito ang ginagawa ng mundo at ni Satanas. Puro nakaw ng salita, sakal ng salita, maiwasan lamang na mamunga ang salita. Pero ang given dito lahat na ninanakaw ni Satanas na salita ay word na naunawaan. Hindi niya para nakawin ang hindi mo naunawaan. Nakaw na yon. Talagang natanim ang word na wala nga lang. So, paano malalaman na naunawaan ang salita? Itong simptomas na naunawaan mo salita. May pananampalatayang lumalabas pag naunawaan ang salita. Excited ang espiritu dahil ang salita o ang rema o ang enlightenment sa salita ay bread ng Espiritu. We don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ang mapapansin mo kapag ang salita ay pumasok sa puso, excited ang iyong inside man, ang iyong spirit. Hindi mo maunawaan. Ang saya-saya ko. Kasi kumain ng Espiritu mo. Iyan ang sintomas na naunawaan mong salita. So, Pastor, paano naman natin may ingatan yung word seed na yon? Okay. Kahit naunawaan mo na at pumasok sa iyong spirito, sa iyong puso, at meron ka ng pananampalataya, ito ang gagawin mo. Again paano maingatan? Binabasa mo ulit. Pinapakinggan mo ulit. Kahit napakinggan mo na dati, pinapakinggan mo muli. Kung kayo kasama ko sa bahay, inyong makikita, ako'y laging bukas ang aking YouTube. Pinapakinggan ko yung pinakapoging preacher. Tanungin niyo ko, sino po yon? Yung may birthday, syempre. Ayun naman. Kahit napakinggan ay pinapakinggan muli. Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Kaya kung ako'y gising pa ng alas 3, nagme-meditate ako. Minsan hindi.
so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Yun. Kailangan unawa mo na, inuunawa pa. Bakit? Hindi mo alam kung gaano ka seryoso ang kaaway at ang mundo sa pagnakaw ng salitang narinig mo eh. Pero kung alam mo kung gaano kahalaga ito, na dito takot si Satanas, iingatan mo yung word na narinig mo. Kahit narinig mo na at alam mo na, papakinggan mo muli. At kahit napakinggan mo na, pag-uusapan ninyo sa live group. At kahit napag-usapan na, at kayo uuwi, pag-uusapan muli. Bakit? Ayaw mong ipanakaw. Imagine, yung ginagawa ni Satanas para nakawin, ibig sabihin mahalaga. Hindi naman nagnanakaw ng hindi mahalaga. Amen ba? May nakita na ba kayo? Na magnanakaw, pinasok, ang kariton, noong pulubi, mga nakamahaba ang baril, nakabonet, pasukin natin ang kariton ng pulubi. Walang ninanakaw na hindi mahalaga. Kaya ninanakaw ang salitang natanim sa iyo, takot si Satanas diyan. Kasi pag ikaw'y kumilo sa salita, delikado na siya. Kaya naman yung nakakakilos pa eh. Inaalaw natin. Pero pag alam na natin ang katotohanan, sino dito ang mga takot pa sa mga demonyo, sa multo? Sino pa hanggang ngayon ay takot pa? Taas ang kamay, para malaman ko lang. Pag hindi ka nagtas ng kamay, ikaw ang pagdideliverancein ko. Okay. Maaaring ngayon ay hindi na. Siguro noon ay takot ka, no? Talagang walang nagtas ng kamay, pagkatatapang ng mga ito, ha? Lord, sila po ay handang-handa na magpadala na kayo nang i-deliveran sila. Yung pong walang tao, sila lamang. Okay. Noon, takot ka. Pero dahil sa salitang narinig mo, greater is He that is in me than he that's in the world. And if God be for me, who could be against me? I could tread on serpents and scorpions and all the powers of the enemy, and nothing can harm me. Greater is He. Dahil sa naririnig mong yan, naging buhay ang salita, naging word seed, ay kumikilos ka sa katotohanan yon. Takot na si Satanas. Pero hanggat hindi mo alam yan, takot ka sa kanya. So, ang kinatatakutan ni Satanas ay ang salita na makapasok sa puso mo. Okay? Parang kayo ni tahimik no? Siguro, depende sa turo no? Inuunawa. Sige. Ay! Yun ang pinakagusto kong sagot ninyo. Inuunawa ninyo. So, dahil inuunawa nyo, pwede tayong mag-overtime, yes, inuunawa Yung mga nagmamadali, hindi inuunawa yan. Gusto laging lumabas na. Pag yung katabi mo, ang mga tanong saan tayo kakain mamaya? Ay, nako! Tuwang-tuwa ang kaaway. Wala kapag pag-asa ito. Ay! Titigan mo yung katabi mo. Sabihin mo, unawain natin ha. Now, let's talk about another seed. Dalawang seed to Yung isa ay word seed. The next one, money seed. Yan. Ano ang role ng pagtatanim o pagbibigay natin? Ang pagtatanim ay kilos ng taong may pinapanampalatayanan na. Kaya ka nagtatanim, may pinapanampalatayanan ka na. Kaya ka nagtatanim, may word seed ka na. Kaya ka nagtatanim ay may faith ka na na dulot ng salitang iyong narinig. Ito ang tanong. Ito yung may nagtanong sa akin na siguro gusto rin yung magtanong, hindi lang yung may tanong. Bakit po perang itinatanim? Ano ibig sabihin? Ang kailangan ko po'y healing. Ang kailangan ko po'y boyfriend. Kailangan ko po'y girlfriend. Bakit po ang itatanim ko'y pera?
Anong ibig sabihin? Ay di ka po kung anong iyong itinatanim, yun ang iyong aanihin. Oo. Ay alam nga naman magtanim ka ng boyfriend para kayo umanin ng boyfriend. Ay napakahirap na yan. Okay. Hear ye, hear ye. Itong sasabihin kong ito ay para lang sa matatalino. Sabihin mo sa katabi mo, para sa atin yan, para sa atin yan. Sa lupa, money is the currency. Currency meaning a tool for exchange. Okay. Dadandahanin ko ha. Kung gugupitan mo ako ng buhok, alam nga namang para maibalik ko o mabayadan ko, ay gupitan din kita. Okay, papagupit ako. Okay, ikaw naman, gugupitan ko. Sasabihin ng berbero, please, huwag mong pakalma ng buhok ko. Ay anong ipapalit natin sa serbisyong ginawa niya sa akin? Kaya magkakasundo na kami ng halaga ng ginawa niya. Yung ginawa mong gupit sa akin, halagahan natin yan. Bigyan natin ng tool of exchange. Natanggap ng lahat. Tawagin natin itong pera. At magkasundo tayo na ang halaga ng serbisyo mo sa akin ay 200 pesos. O sige, nasaan yung pera? Are, ay ano naman ang kasiguruduhan kong yan ay magagamit ko sa iba? Ay oo nga, are yung bayad mo sa paggugupit ko. Pero ano ga are? Huwag kang mag-alala. Nakasulat diyan, yay sinasagot ng Republika ng Pilipinas. Sinong nakapirma? Mga kontraktor, ay mga konstitusyon ng Pilipinas. So may tiwala tayo diyan kasi may batas na i-honor. Okay? Sige, ginupitan mo ako ha. Sabi ng barber, okay, may 200 ako. Si barber gusto ng manok. Alam nga namang sabihin ng barber doon sa may manok, gupitan kita para makuha ko yung manok mo. Kalbo nga ako eh. Anong gagawin mo sa akin? Paano ko makukuha yung manok mo? Ay di mag-usap tayo. Ano gang halaga ng manok? 200. Abay tama. May ginupitan ako. Binigyan ako ng tool of exchange. Ibibigay ko sa iyo, akin ang manok mo. Okay. Ang hirap unuhain, no? Nagkasundo na. Kaya ibinayad sa barber na 200 ay ginamit niyang pampalit sa manok na gusto niya. Kaya ang pera ay tool of exchange, ginagamit for convenience sa pagbili ng goods at pagbabayad ng service. Lahat ng goods and services sa lupa ay may katumbas na halaga. Halagang sinusukat sa pera. Kaya pera ang itinatanim natin na tinatawag nating money seed. Kalooban ng Diyos ang kasaganaan, kaya may mga principle sa Bible para maging masagana. Galatians 6:7. Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. What a man sows, he will reap. Pastor, bakit ako magtatanim ng pera kung ang kailangan ko'y healing or relationship? Diba, what a man sows, he will reap. Kailangan ko ng kagalingan. Alam, magtanim ako ng kagalingan. Paano gayon? Pera ang currency or tool of exchange dito sa lupa. Alam mo bang sabi ng Ecclesiastes 10 verse 19? Money is the answer for everything. Anong problema mo? Pera. Tapos ang problema mo. Answer to everything. Of course, hindi naman talaga everything, pero nakasulat sa Ecclesiastes ano? Pero pagpunta mo naman sa ospital, di kayo laging yun ang kailangan. O mag-down ho kayo. Bakit ho? Ay wala hong bago lapatan ng stethoscope, kailangan may down. Magayong gao siya, sige. Ako may nasamahan sa emergency Ay di, nakahiga lang sa emergency. Ay sabi anong gagawin? Ay ano nga ho?
Ay inyong anuhin. Abay, hindi ho. Mag-down muna ho kayo. Wala kayong gagawin? Wala ho. Wala pa ho tayong usapan eh. Kayong o, ay di nag-down. Dire-diretso kuha ng dugo, kuha ng ganyan. So, money is the answer for everything. Okay. Kaya dito sa lupa ha, ang itinatanim natin pera. Kasi, yay laging may katumbas na halaga ng mga kailangan mo sa lupa. Ang katumbas na halaga ng anumang kailangan, itong pinagtatanim natin sa lahat na kailangan. Hindi ka nagtanim ng healing sa iba para sa healing mo. Hindi ka nagtanim ng boyfriend para sa iba para magka-boyfriend ka. Anong tinanim mo? Nagtanim ka ng kasagutan sa kailangan ng iba para umani ka ng kasagutan para sa kailangan mo. If money is the kasagutan for everything, nagtanim ka ng kasagutan sa kailangan ng iba para umani ka ng kasagutan sa kailangan mo. So wag ka na magtataka kung bakit pera. Kailangan ko yung boyfriend, bakit pera itatanim ko? Kasi nagtatanim ka sa kailangan ng iba para tumanggap ka ng kasagutan sa kailangan mo. Okay? Nakukuha o naikot pa? Nakukuha. Kung sa lupa ay pera ang tool para makuha ang gusto, dito sa lupa, kailangan ay pera para makuha ang gusto. Ano? Faith naman ang currency ng kaharian ng Diyos. Kailangan mo ng pananampalataya para ikaw ay makakuha ng anuman sa langit o sa kaharian ng Diyos. Remember, we are accessing the kingdom of God. At sa kaharian, the way to live is by faith. Dito hindi. Sa lupa, hindi mo kailangan ng pananampalataya. Dito, what you see is what you get. You only believe what you see. Hindi mo kailangan pananampalataya dito. Kung ikay sa lupa lang nag-ooperate, hindi ka Kristiyano. Pero pag nag-a-access ka sa kingdom of God, let your will be done on earth as it is in heaven, kailangan mong manampalataya sa pangako para madala mo yung pangako sa kaharian ng Diyos at mamanifest sa lupa. Kung sa lupa ay pera ang mode of exchange, sa langit ay pananampalataya ang kailangan. Romans 1:17, the just shall live by faith. Kaya nung nagtuturo ang Panginoong Yesus Tomas, ano ka pinagsasabi mo, hindi ka maniniwala kung hindi mo makikita? O siya rin na nga, pagbibigyan kita, guro O sige, ito ang sugat sa aking kamay, O ito ang sugat sa tagiliran. O sige, sabi mo hindi ka maniniwala at hindi mo nahihipo Oh, my Lord and my God. At ano sabi ng Panginoon? Ikaw naniwala dahil nakita mo. But blessed are those who believe, yet they don't see. Because that is the way of faith. Naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Kaya ang pananampalataya hindi madali Kaya itinuturo Sa hirap manampalataya sa lupa. Sa hirap manampalatayang everything will be better. Sa hirap manampalatayang ang buhay ay pabuti ng pabuti habang nakikita mo hindi. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, hindi. Ikaw, mas totoo ang kaharian ng Diyos kaysa sa lupa. Mas totoo ang langit kaysa dito. Susunod yung lupa kasi ang lupa ay nilikha lamang ng kaharian ng Diyos. And the God spoke and there was light. Para tumanggap sa lupa ng anumang pangako ng Diyos, kailangan ng faith. Kahit ang kaligtasan, salvation, ay tinatanggap through faith. For by grace you are saved through faith. If you will believe in your heart that Jesus is Lord, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that He was raised from the dead, believe. Wala ka naman nung panahon ng Panginoong Hesus Hindi mo naman nakitang siya'y nabuhay na maguli Pero ang ginagamit mo na ay pananampalataya dahil nakasulat. And if you will believe in your heart that He was raised from the dead, you will be saved. If you want to receive anything from the kingdom of God, you have to live by faith. Sa langit, normal ang faith. Kasi walang ahadlang sa iyong pananampalataya
Doon maisip mo lang nangyayari na. Sa lupa, kailangan mabuo ang faith. Dahil maniniwala ka sa pangako na hindi ayon sa nakikita. Na ididiin mo na magaling ka na kahit negative ang report ng doctors. Na pinag-pray na yung bukol, pero nandyan pa. At ang sabi ng doktor ay negative report. Pero ikaw ay mananampalataya. At paniniwalaan mo ang salita kaysa sa nakikita mo at nararamdaman mo. Eh, talaga naman. Ang pananampalataya hindi basta-basta. Kaya para kayo magkaroon ng pananampalataya, kailangan maunawaan ang salita. Hindi basta mapakinig lang, maunawaan. At yung word seed na yan, ang magbibigay sa iyo ng kakayanang manampalataya at mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi po pwede ang sigurista sa nananampalataya. Maniniwala lamang ako pag nakita ko ang sugat sa kamay ng Panginoong Yesus at sa tagiliran. Hindi pwede ang sigurista sa kaharian ng Diyos. Pag sinabi na yung salita, paniwalaan mo na. Yun ang kasiguruhan mo, hindi yung nakita. Yung nakikita, sumusunod lang yan. Okay. Masyado yata akong intense. Intense ako eh. Maglagay tayo ng break. Makikipakita mo nga yung testimony ng isang kapatid natin. Ang pangalan ng kapatid natin, Jerby. Where are you, Brother Jerby? Taas ang kamay. Makikitayo nga, para malaman na lang ikaw ay totoo at hindi ka AI. Makikitayo. Yan po si Jerby. Okay? Si Jerby po ay nagsabi sa akin na siya'y magtatanim. Ang tinanim po niya kanyang talent. Siya po ay nagdrawing ng mural dito, doon sa playground ng mga bata, at nagdrawing siya ng mga biblical characters. Nakalagay po ako doon. Okay? Biblical characters di ba? Now, first time niya ginawa yon, kumilos siya sa salita, narinig daw niya na sabi ko, kung ano ang bigay ng Diyos sa inyo, yun ang gamitin mo para sa kaharian niya. First time niyang narinig, nagkaroon siya ng faith, nanampalataya siya, at pakinggan natin ang kanyang testimony. Today, I will share my testimony dahil dun sa preach ni Revito na Commandment to the Rich. May naghahanap na mural artist somewhere here in Batangas. So, they posted it in social media. So, may nag-share lang sa akin na naghahanap ng ganito. So, consider it. So, yun, we had a meeting last Saturday morning pero hindi ganun ka-solid yung usapan dahil nga may hinahanap pa yung main client. Pero ang biyaya ni Lord, ang sabi sa akin kasi is been having their bidding process. Hindi ko naman inakala na hindi na ako padadaanin doon dahil I've been subject to be the mural artist. And din yun, hindi tumigil din yung ang prayer dahil nga syempre blessing ni God. After kung mapanood yung preach ni Revito and then he have this power declaration. So yun, last Wednesday, they had the final meeting this coming October 29. So it will be been approved. Then yun nga, thanks God and praise God na ako yung gagawa ng malaking project. And this has been answered prayer and tunay ng mga pangyarihan at talagang ang pagkilos ng Panginoon na hindi tumitigil sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ano sinabi? Para naman nagpapogi ka lang, Jerby. Sobra ka lang, may shades ka pa Tuloy, nawala aking focus kapogi naman itong nagtetestify nito. Okay, to make the long story short ayan sabi niya magtatanim daw siya sa kanyang pag-abroad. Gusto mag-abroad pero na-delay. Kaya pala na-delay, merong napakalaking project. First time niyang naranasan. First time siyang makakatikim ng malaking project at yun po ang tinanggap niya. Alam nyo, ito ang secret upang umani. Plant a money seed
kasabay ng word seed. Kailangan pag nagtanim ka ng money seed, meron ka na pinapanampalataya ng word seed. Ikaw ay nagtatanim dahil may kailangan ka. At nagtanim ka dahil meron ka ng pananampalataya sa puso mo. Saan ang galing yung pananampalataya? Sa word seed, salitang naunawaan. Kaya nagtanim ako para sa need ng kaharian ng Diyos. Aani ako ng kasagutan sa need ko sa lupa. Yun. Okay? Word seed, ang power na kumikilos to increase the money seed. Alam mo, somebody close to me, nag-message sa akin. Kasi narinig niya, I think last Sunday ko yata nasabi na ako ay, one of my visions or in my heart is ako'y makapag-develop ng subdivision. Ito hindi ko sinasabi pero alam naman niyo ako pag wala nang masabi, nasasabi ko na ang purpose ko talaga, kasi nakakausap ko yung ating mga ibang young professional, mga nag-abroad. Ay, ilang taon na sa abroad, hindi pa rin makabili ng lupa at bahay. Sabi nila, laki naman hunong down Ayun hong monthly, makakaya na namin. Yung hinihingi namang down, uutangin pa namin, tapos babayadan pa ulit namin sa bangko, tapos babayadan pa namin yung monthly. Baka kayo nakikinig, ay nagbubuo sa akin, siya nga naman Alam mo kasi, ang tumanggap ng biyaya, mapagbiyaya. Tumanggap ako ng biyaya Tumira ako sa bahay na hindi ako nagpagawa, sa lupa na hindi ako bumili. Tumira ako sa lugar na hindi ako naglagay ng mga... Dahil ako'y tumanggap ng biyaya, gusto ko rin maging mapagbiyaya. Sabi ko, Lord, ako'y hahanap ng lupa, gagawin kong subdivision, at aking gagawin ito na kayang i-afford ng mga batang ito. Pati yung mga pastor, para wag na kung ano-anong iniisip. Isipin nyo, humayaw, kung ano-anong iniisip ninyo. At bahala si Lord, and all these things shall be added. At sa mga life group leader, pastor, ako, ikaw kay life group leader, hindi. Ba't ka naman natas ang kamay? Ari po hindi charity dahil ang nalagay sa puso ko kung ikay naglilingkod sa Panginoon. Oo. Because God takes care of His servants. Nagamit siya ng tao. Lalagay siya ng burden. Heto, naikwento ko yun na medyo maikli. Kailan ko ka naikwento yun? Last Sunday ba? Last Sunday. Meron ngayon nag-message sa akin. Mabilis mag-message sa akin. Sabi sa akin, naghahanap ka pala ng gagawin subdivision. May lupa kami. Ibibigay ko na sa iyo sa mababang presyo. Ilang ka kailangan mo? 1 hektarya o 2 hektarya? Ibibigay ko na ng mababa sa iyo. Mabilis ang mga pangyayari. Sumagot ako, magkano ba ang mababa? Pero magaling din sumagot. Magkano ba ang budget? Sabi ko, hindi naman dito naunawaan. Sabi ko, wala akong budget. Nagkaka-budget lang ako pag gusto ko na. Itong hindi nauunawaan ng mga yan Yang mga yan. Hindi nauunawaan. I don't buy with money. I buy with faith. Pag nag-decide na ako, saka lumalabas si budget. Kaya ako'y huwag mong madaliin. Hintayin mo kung mag-decide. Ewan ko, kung may binili na tayong malaking halaga dito sa church dahil may budget tayo. Alam yan ng finance team. Wala po tayong binili na may pera tayo. Pero hindi niyo ako mahalata, lagi akong mukhang may pera. Bakit? Kasi pag nag-decide na tayo na gusto natin, saka lang nagkakaroon ng pambili. Di ba'y nabili na natin yung lupa sa harap? Di ba nabili na? Sagot naman kayo para kayo mag-overtime. Binabayadan pa yan. Pero nasa atin na. Bakit? I don't buy with money.
I buy with faith. Ako'y nakikipag-usap, wala akong hawak na pera. Kaya pag nakipag-usap ako diyan sa taong nag-aalok ng lupa, ay unawain mo na pag ako'y nakipagkasundo, saka lalabas ang pera. Huwag mo akong kapkapan, wala kang makakapkap sa akin. Pero, pakinggan mo ang tibok ng puso ko. Pag ang tibok doon ay nadrama na yata ako, masyado akong madrama. Nasanay po tayo doon. Nasanay ako doon. Ayan kayo pinagsasabi mo, Pastor na yan kayo tunay, yan kayo naksulat. Okay, sandali. Isaiah 55 verse 3. Come, all you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Come on, buy. Ito pong church na ito'y kumikilo sa pananampalataya. Kung hindi tayo nananampalataya, tayo naroon pa rin sa maliit na church. Wala tayo dito sa church that can house 1,500 pagka hindi naulan. Pag naulan, 1,000 lang. Kung hindi tayo nananampalataya, ay wala tayo sa lugar in the middle of the metropolis. The Metro Rosario. The very progressive town. Malapit na maging city. Alongside the highway. Saan kayo nakakita ang paglabas ninyo? KFC, coffee shop, hotel, no? Sabi nung isa, nasaan ang church nyo? Nasa tapat ng KFC. Mali! Nasaan ang KFC? Nasa tapat ng church. Nayabang na yata. Tawa to. Nananampalataya tayo that God will provide what we need. Kumikilos tayo sa principle ng Word. At anong principle ng Word? What we sow, we reap. Ang church natin ay magtatanim. As a church. Siyempre, kung anong leader di yun din ang church. Ang church natin magtatanim saan? Sa need ng ibang church. Specifically, pag nagpapagawa na sila ng church building. May mga seed tayo. May mga lasa yung seed na yon. Kaya once na nag-declare na tayo na may bibilhin para sa church, ang mga seed na yon, ang mga money seed, ay nagpuproduce na ng bunga ayon sa word seed na pinanghahawakan natin. At ano yung mga word seed na pinanghahawakan natin? Iba't iba. Depende sa tinuturo, Katulad ng Matthew 6:31 to 32. So do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For your heavenly Father knows that you need them. Ay, alam naman pala ng Diyos Ama na kailangan namin na rin. Huwag mag-alala. Bibilhin yan. Ay, alam pala ng Diyos Ama kailangan magkaroon ng bahay at lupa itong mga pastor natin. Ay, isipin mo, pati yung mga pastor sa Bicol, hindi nila alam. Sila pinagpaplanuhan ko na. Bakit? Sapagkat ang matuwid na tao ay nag-iiwan ng pamana sa anak at sa anak ng kanyang mga anak. Yung mga pastor na yan, anak din natin Tsak paglabas ko diyan, maraming tatawag sa akin ng daddy. para maraming gusto dumadi doon James 1:7. Another word seed. Mamili na kayo. Ang ibig ko sabihin, huwag kang tatanim ng money seed nang wala kang word seed. Yan ang sikreto. Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father. Whatever is good. Lord, good ito Good itong hinihingi ko sa iyo Ay whatever good and perfect is coming from you. Kaya Lord God, tinatanggap ko yan. Good ito Yung mga maliliit na gayon, nagkaka-fake ka, nagiging word seed. O what else? Marami yan Kaya pag nakarinig ka ng word seed, hindi kailangan marami kang pinanghahawakan. Kahit isa, basta may nabuong pananampalataya. Ay marami kang sa ulado Hindi naman seed
Walang faith na nalabas. John 15:7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Oh, if I remain in Christ, Panginoon, ako'y nasa iyo, and your word remain in me. Oy, may word na nananatili sa aking puso. Hindi naaagaw ng kaaway. May pananampalatayang lumalabas. Ask whatever I wish, and it will be done for me. Lord, ayon sa iyong salita, nasabi mo na ganyan, it will be done for me. Hindi ako nananampalataya, wala akong pananampalatayang lumalabas sa akin doon sa mga word na yun. Sige, magbasa pa. Because faith comes from hearing and hearing and hearing. Or makinig na makinig hanggang sa lumabas yung faith. At ang pinakamaganda, Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Kayo nga, binibigyan ko ng opportunity Share in the cause of our mission. Share in the cause ng Bicol. Because as you seek the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Share on discipleship. Share na maraming makakilala. Share whatever you can. Share on what the Lord is doing in our church. And all these things shall be added unto you. Pag yan naging buhay sa iyo, wow. Alam mo, kung sa budget lang tayo aasa, alam ito ni na Engineer Jason alam ito. Kung sa budget lang tayo aasa, walang magagawa tayo. Christians, you have a power in your hand. It's called money seed. It is the answer sa lahat ng pangangailangan sa lupa. Na pag tinaniman mo ang kasagutan ng pangangailangan ng kaharian ng Diyos, then, aani ka rin ng kasagutan sa pangangailangan mo. Pastor, October na. Ano ngayon? Lumabas na si Jose Marichan. Ano nga? Nagmamadali ako. Gusto ko na rin maka one day. Berna Gusto ko rin maranasan yung one day. Naalala ko ang ating deklarasyon 2025 is the year of impossible blessing. Okay? Ako naman po'y may natanggap. Pero, parang hindi one day ba't mo naman nasabi? Parang 1/4 day. Ano? Hindi ho malaki. Hindi pa talaga one day. Hindi yung impossible blessing. Ano bang ibig mo sabihin sa impossible blessing? Bigyan mo ko ng sample. Halimbawa, si Micah, yung bang nagki-keyboard dito, niregaluhan ng yung mamahaling keyboard ng kanyang asawa, one day yun. Yun, ang dalawa. Kilig na si Micah. Nako, Pastor Patrick, huwag kang lumayo. Huwag kang bumaling. Harapin mo. Pasensya na kayo, hindi nyo alam ang aming mga pinag-uusapan Hindi kayo kasali. Sinong gustong ilaban ang one day niya? October, may November, December. Sinong gusto talagang ilaban ang one day niya? Nasa online, gusto mo bang ilaban ang one day mo? Sumagot ka online. Hindi ko marinig. Okay. O kayo, nasa physical church, gusto niyong ilaban ng one day? Okay. Tunay yan? So, kailangan nyo ng word seed. Kailangan nyo ng word seed. At bibigyan ko kayo ng potential word seed. Na maaaring itong reason kaya ang iyong one day ay 1/4 day o 1/10 day. Kasi merong word na hindi mo nabibigyan ng pansin. Baka alam mo lang, hindi mo naunawaan. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang mapapakinig na narinig mo na, pero baka hindi mo naunawaan. Kaya makinig ka muli. 2 Corinthians 9 verse 6. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Tatanungin ko ulit kayo, gusto nyo ilaban ng one day? Totoo?
Kaya ninyong ilaban ng one day, kailangan itong salitang ito ay maging word seed. Hindi lamang ito word na inyong narinig, kundi word na naunawaan. Simple, pero kailangan pumunta sa puso. Kaya ang natatanggap mo ay 1/4 day, 1/10 day, iyan ay dahil yan ang katumbas ng iyong seed. Malaki palang hinihingi mo eh. 1 day palang hinihingi mo eh. Ito'y nalilimutan, kaya sabi ng Panginoon, remember this. Or maaari hindi nalilimutan pero hindi naunawaan. Hindi akma ang seed natin sa gusto nating harvest. Kami po ni Pastora Melody, for God's grace, pag talaga may kailangan kami, ay may lasa ang aming tanim. May lasa. Ay, napaka-generous naman yung asawa ko eh. Dahil siya may hawak ng pera, hindi. Tawa si Jolly, pareho tayo, Pastor, pareho tayo. Hindi akma ang seed natin sa gusto nating harvest. Kaya kayo tinanong ko gusto mo ba talaga ng 1 day? So, sabayan mo ang word seed, kasi totoo to Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Sabayan mo ang word seed na ito, 2 Corinthians 9:6, ng money seed na feel mo ay akma sa ine-expect mo. Pwede ka na maliit na seed, malaking harvest. Pwede naman, siguro. Di mag-iintay ka ng matagal. Kung halimbawa, gusto mong magkaroon ng malaking harvest, magtanim ka ng nara. Siguro naman, pag kayo nagka-apo, pwede na nila yung putulin, gawin lumber, aani ang iyong apo. Pero 1 day ang hinihingi mo, at inihahabol mo, at inilalaban mo. Kung gusto'y generous harvest na kagila-gilalas, harvest na hindi pa nangyayari sa iyo, then sabayan mo rin ito ng seed na kagila-gilalas tayo, seed na hindi mo pa nagagawa dati. Yung quality ng seed mo ay iakma mo sa quality ng harvest na gusto mo. Kaya? Makikilabas ng seed box. Huwag mo kasing patagalin. Bigyan ko kayo ng sample ha. Bakit nakalakad si Peter? Bakit nakalakad si Peter? Ano kung nakalakad? Di ka naman talaga mayroong paayaw. Hindi. Bakit nakalakad sa ibabaw ng tubig? Alam niyo kung bakit? Sabi ni Peter, Panginoon, pupuntahin mo ako dyan. Sumagot ang Panginoong Jesus, come! Ginawa ni Peter, galing siya sa bangka, umalis siya sa bangka at naglakad. Hindi nag-isip, hindi nag-analyze, hindi niya inisip at hindi niya tinignan na ang lalakadan niya ay tubig. Magaling ka kung tubig na mapino, yung tubig na maalon. Of course, lulubog din siya doon sa hindi maalon. Pero may alon pa yon. Kaya siya nakalakad kasi kumilos siya sa pananampalataya. Alam mo kung kailan lumalabas ang pananampalataya? Pag hindi mo binigyan ng chance ang iyong isip na mag-analyze. Kasi ang isip natin ay sanay kumilos sa lupa. Mahirap manampalataya sa lupa kasi puro ito limitasyon. Pero if you will access the kingdom katulad ni Peter, siya po'y humakbang agad. Pak! Ang problema, nung malapit na sa Panginoong Hesus, malapit na. At bigla niyang nakita ang malakas na alon. Nakatingin kay Jesus, sa karya ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa salita ni Jesus, nung sinabi niyang come, nakatingin, malapit na, biglang nakita ang tubig, ang alon. Unting lumulubog. Panginoon, tulungan mo ako! Sabi ng Panginoong Jesus, bakit ka naman nawala ng pananampalataya? Home stretch na Finished na
nawalan ka pa ng pananampalataya. Anong aking point? Mayroong na-preach na word ngayon. Ngayon, ninyo narinig yung word na sow sparingly, you will reap sparingly. Sow generously, you will reap generously. And I pray, naging word seed to. May lumabas na pananampalataya sa'yo. Tumulad ka kay Peter. Nung narinig yung word na kumilos agad. Pastor, hindi ako ready eh. Hindi ako ready. Hindi ko alam na ganyan eh. Okay, itong gawin mo. Get a piece of paper. Isulat mo doon. Kung hindi ka ready ngayon ha, isulat mo doon ang gusto mo. And then isulat mo yung tanim mo. Dahil di ka ready eh. And then this week, gawin mo. I am challenging you. Every time the word is preached, yun ang gustong gawin ni Lord. Again, may I ask you, sinong gusto ng one day? Tatapusin ko sa verse na to. Mas lalo niyong maunawaan. Yung huling verse ng talinghaga. Mark 4:20. Ang mga ito ang nahasik sa mabuting lupa. Nahasik sa mga mabubuting lupa, naunawaan. Narinig nilang salita. Excited sila. Sige po, ilalaban ko ang one day. Tinanggap ito. At namumunga ng 30, 60 at 100. Pastor, bakit hindi pantay-pantay? Bakit magkakaiba? Bakit may 30? Bakit may 60? Bakit may 100? It could be, may reason pang iba, pero as of now, nakita kong reason, dinepende lang yung ani ayon sa tanim niya. Dinepende ang ani ayon sa tanim. He who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows generously will reap generously. Gayang gaho talagang pagkilos sa kaharian ng Diyos. Oo. The just shall live by faith in the Word of God. Yun talaga. Now, ikaw ngayon manalangin sa Panginoon. Talk with Him. Hayaan mo na magkaroon kayo. Ano ba talagang hinihingi mo kay Lord na one day? Gaano kalaki yan? Then tapatan mo ng feel mo ay katapat na money seed ng word seed. Okay, pray. Ask God. Now, kung alam mo na yung hinihingi mo, ready ka na, may pantanim ka na, taniman mo. Kung di pa ready yung pantanim, ilagay mo, samahan mo ng piece of paper, sabihin mo, ito ang aking tanim para doon sa aking one day na yan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker,
promise keeper, light into darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Lahat ng pastors, kindly come to the stage. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, Dali lang ba? I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Sara nyo. Sara nyo, sara nyo. Ibaba nyo, baba nyo. Galing, may habol. Ilalaban natin ang ating one day sa taong ito. Kung merong kinakatakutan ng kaaway ay kapag ka ang salita ng Diyos ay naging word seed sa atin at nagkaroon ng faith at kumilos tayo sa pananampalatayang iyon. And we are saying, idinidiin namin ang aming faith. Idinidiin namin na ang pangako ng Diyos sa JA1 Rosario as a church na we will receive impossible blessings or one day will happen. Hindi kami pumapayag na hindi kami aani as a church. Kaya, Panginoon, together with your pastors, taas eh. O Panginoon Diyos, sinasabayan po namin ng money seed, nagtatanim po kami sa pangangailangan ng kaharian ng Diyos. At dahil dito naman po, Lord God, ay kami umaani ng kasagutan sa aming mga pangangailangan. Lord God, we use the money because it is the currency sa earth. But Lord God, sinabayan namin ito ng currency ng heaven, which is faith.
Kaya, Panginoon, yun pong mga hiningi ng inyong mga anak, pati na po ang mga nasa online, Panginoon, yung hiningi nila, Panginoon, Lord God, ay aming inilalapit sa iyo, Lord God. Nandito ang iyong mga anak, kumikilos sa pananampalataya. Sabi mo, Lord God, that just shall live by faith, Lord God. And you cannot be pleased without faith. Impossible to please you without faith. Kaya, Lord God, kami naniniwala sa iyong salita at aming inaangkin ng one day ng bawat isa. Kineclaim namin ito para sa lahat ng mga nagtanim, lahat na nilalaban ng kanilang pananampalataya. Lord God, receive, Lord God, our act of faith. Tanggapin mo ito, Panginoon. At amin ding inaangkin, Lord God, ang aming ani. Inaangkin po namin ito in Jesus' name. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Baba na ninyo. So, are you excited? Alam mo, ang mga kumikilos sa pananampalataya, nag-e-expect yan. Nag-e-expect yan. And I am declaring, ayon sa iyong seed, kung anumang katangian ng seed mo, let it be your harvest also. Because he who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows generously will reap generously. Lord, ang iyong salita ay nabalik sa iyo at hindi ito babalik na hindi nagagawa ang dapat gawin. Salamat po, Ama.